Ang pinakamahal na lahi ng kabayo ay pinahahalagahan para sa kanilang hitsura at kanilang katalinuhan. Ang selective breeding ay ginagamit upang ipagpatuloy ang mga bloodline at upang mapahusay ang mga kanais-nais na katangian ng isang kabayo, at ang mga presyo ay labis na nag-iiba. Kaya sa video na ito ay isa-isahin natin ang 10 pinakamahal na breed ng kabayo. Number 10. Gypsy Vanner. Ang Gypsy Vanner ay itinuturing na orihinal na carriage horses. Ang lahi na ito ay pinili ng mga gypsies ng Great Britain bilang kabayo upang hilahin ang mga caravan ng gypsy. Ito ay paminsan-minsang tinutukoy bilang isang human-sized na draft horse. Genetically, ang breed na ito ay nauugnay sa Clydesdale, the Shire, at native British pony na kilala bilang Dales. Ang pangalang Gypsy Vanner ay itinatag lamang noong 1996 nang ang una sa lahing ito ay dinala sa Hilagang Amerika. Gayon din ang kauna-unahang pagpapatala o pagparehistro. Ang presyo ng isang Gypsy Vanner ay nagkakahalaga ng nasa pagitan ng 4,000 hanggang 30,000 dolyar. Ang Gypsy Vanners ay maliit sa tangkad na 14 to 15 hands lamang. Ngunit sila ay malalapad at mabibigat sa hitsura na may mahabang manes at buntot at makapal na balahibo sa likod ng mga tuhod at hocks. Bagamat cute, ang Gypsy Vanner ay isang mabuting family horse at sa katunayan ang lahi na ito ay ginamit din bilang isang therapy animal. Number 9. Andalusian. Ang presyo ng isang Andalusian ay nasa pagitan ng 3,000 at 60,000 dolyar. Ngunit ang isang kalidad na show quality na Andalusian ay karaniwang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50,000 dolyar. Ang Andalusian ay itinuturing na isa sa mga pinakalumang kilalang lahi. Ang Spanish Andalusian ay kilala rin bilang ang pure Spanish breed. Ito ang kabayo na nag-uugnay sa mga cave paintings sa rehiyong iyon ng Espanya. Si Napoleon ay kinikilala sa pagnanakaw ng ilan sa mga kabayong ito, na tumutulong sa lahi na kumalat sa buong Europa. Ang Andalusian ay pinarangalan ng maharlika sa loob ng maraming siglo. Ang mga Andalusians ay hindi kailangang maging puti, maaari rin silang kulay abo o bay, kahit may batik-batik. Ngunit ang natatanging puting kabayo ay madalas na ginagamit noong nakaraan bilang isang diplomatikong kasangkapan ng gobyerno ng Espanya. Sensitibo, matalino, paliksi, at masunurin ang dramatikong hitsura nito ay umaakma sa natural nitong mga kasanayan sa pagganap. Ang mga Andalusian ay bihasa sa classical dressage. Ginagamit sila para sa bullfighting at bilang stock horse, at minsan bilang mga war horses. Sila din ay may kakaibang lakad at gumagalaw ng maganda at kapansin-pansin. Number 8. Holsteiner. Ang lahi na ito, bagamat medyo hindi pangkaraniwan, ay kilala sa mahusay nitong performance at abilidad. Isang tila natural at walang kahirap-hirap na pagkakaugnay sa jumping, dressage, at eventing, at para sa magandang personalidad nito. Orihinal na pinalaki bilang isang multi-purpose utility horse. Ang average na buhay ng isang Holsteiner ay maaaring 35 hanggang 40 na taon. Isa itong uri ng German warm blood horse na may makapangyarihan at eleganteng katangian, at inangkop na gamitin sa mga Olympic sporting event. Ang presyo ng isang Holsteiner ay nasa pagitan ng 3,000 hanggang 50,000 dolyar. Ito ay itinuturing na isang magaan na lahi ng kabayo, karaniwang wala pang 1,500 pounds. At mahusay na ginagamit para sa trail riding. Ang mga kabayong ito ay angkop din para sa trabaho sa kabukiran at maaaring dalhin sa racetrack o show ring na may parehong kabilisan. Number 7. Arabian. Ang mga Arabian ay isa sa mga pinakalumang nabubuhay na mga lahi ng kabayo, at sila ay maalamat. Sila ay pinahahalagahan para sa kanilang endurance. Ang pagsasanay ay mahalaga para sa isang Arabian at nangangailangan ng oras upang sanayin ng maayos ang isang batang kabayo. Ang lahing ito ay lubos na matalino. Ayon sa kasaysayan, noong late 1800s at early 1900s, ang Arabian ay napaboran bilang isang cavalry mount, at pinangungunahan ng mga Arabian breed ang mga endurance rides noong mga panahong iyon. Sila ay pinalaki ng mga army ng Estados Unidos hanggang sa 1940s. Ang presyo ng isang Arabian ay mula sa mas mababa sa 1,000 pataas hanggang 150,000 dolyar o higit pa. Ang mga broodmares ay karaniwang nabebenta ng pataas na 30,000 dolyar, ngunit ang isang Arabian na ginamit bilang trail horse o isang alagang hayop ay maaaring mabenta ng napakamakatwirang 1,000 dolyar o mas mababa. Nang maglaon sa kalagitnaang siglo, ang isang panahon ng pagsamantala ay puminsala kapwa sa mga tao at mga kabayo. Noong 1986, mayroong higit sa 110,000 rehistradong may-ari ng mga purebred Arabian.
Gayunpaman, ang mga pagbabago sa batas sa buwis, ang mga walang prinsipyong breeder, at iba pang mga issue, ay nakaapekto sa Arabian horse market. Bumagsak ang mga presyo, at inabandona ng mga walang pakialam na may-ari ang ilan sa mga kabayo. Subalit bilog ang mundo. Sa ngayon, ang mga Arabian ay muling kinikilala bilang mahusay na mga kabayo. Ang mga presyo ay muling tumataas, at ang popularidad ng lahi ay tumataas din. Bagamat hindi na uso ang pagmamay-ari ng isang purebred na Arabian. Subalit ito ay patuloy na inaalagaan for pleasure, at halos 70% ng mga Arabian sa Estados Unidos ay kasalukuyang pag-aari para sa mga layuning libangan. Number 6. Oldenburg. Nagmula sa Germany, at pinangalanan para kay Count Graf Anton Gunther von Oldenburg, isang dressage rider. Ang mga kabayong ito ay pinalaki ng maglaon bilang mga kabayong pandigma, at ibinigay sa mga ruler, at pinuno ng militar. Ang lahi ay nakakuha ng katanyagan bilang matikas na riding, at carriage horses. At sila ay mataas ang demand noong ika-17 siglo sa Europa. Sa ngayon, ang mga Oldenburg ay mga jumper star sa world competition, at mahusay silang gumaganap sa high-level dressage. Ang presyo ng isang Oldenburg ay mula 4,000 hanggang humigit kumulang $500,000 ang mga elite broodmares. At ang riding horse ay karaniwang ibinibenta ng hindi bababa sa $100,000. Sa pisikal, ang isang Oldenburg ay compact, subalit napakalakas, na may medyo maikli na mga binti, mahabang leeg, malalim na dibdib, at malalaking kuko. Kadalasan sila ay kulay itim, kayumanggi, o kulay abo, at nagpapakita ng kalmadong kilos. Number 5. Hanoverian. Ang presyo ng isang Hanoverian ay mula sa 7,000 hanggang $100,000. Bred to be trainable, at elegante ang mga Hanoverian. Karamihan ay medyo malaki, nasa 16 hanggang 16.2 hands, na may malalakas na paa at likod, at malakas na katawan. Ang mga ito ay matikas, athletic na kabayo, at pinahahalagahan bilang show hunters, na may kakaibang anyo. Orihinal na dini-develop sa bansang Germany, sila ay dating ginamit sa agrikultura, pati na rin para sa militar, at mga coaches. Subalit sa paglipas ng mga dekada, ang mga breeder ay lumipat patungo sa mga katangian na nagpakilala sa lahi para sa show jumping at dressage. Number 4. Frisian. Ang isang Frisian ay nagkakahalaga mula sa pagitan ng 7,000 at $100,000. Asahan na ang isang well-trained show horse ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $40,000 na may mga breeding stallion na namumuno sa mas mataas na presyo. Ang mga Frisian, karaniwang solid na itim na may mga feathered feet at flowing manes and tails. Ang lahing ito ay isa sa sinaunang lahi na orihinal na mula sa Friesland area ng Netherlands. Ang mga ito ay malakas at maraming nagagawa. Sila ay nakapagsisilbi sa mga bundok para sa mga kabalyero sa panahon ng krusada. Ang mga Frisian, na kung minsan ay tinatawag na Dutch Trotters, ay dinala sa Amerika para magamit sa agrikultura. Sila rin ay naging carriage horses dahil sa kanilang tindig, at porma, at ang ilan naman ay mahuhusay sa dressage competition. Number 3. Standard breed. Ang average na hanay ng presyo para sa isang standard breed ay $500 hanggang $5,000. Noong Oktubre taong 2019, ang trotting horse yearling na si Maverick ay naibenta sa halagang $1.1 million sa auction. Sold him right here, $1,100,000. Mike, thank you. Maaaring hindi ito isang di malilimutang pangalan para sa isang lahi, ngunit ang American Standard Breed ay kinikilala sa buong mundo. Ang breed na ito ay binubuo mula sa North America. Ang lahing ito ay may mga bloodline na umaabot pabalik sa 18th century ng England. Ang mga standard breed na kabayo ay kilala para sa kanilang kakayahan sa harness racing, alinman sa bilis o pagpayagyag sa pagtakbo. Nakikipagkumpetensya rin sila sa iba pang mga kaganapan sa palabas, at ginagamit para sa pagsakay sa kasiyahan. Sa mahaba at matipunong katawan, mas mabigat sila kaysa sa mga thoroughbred na may malalakas na balikat at hulihan, at malakas na binti. Ang standard breed ay cooperative, at sila ay mabuti para sa mga nagsisimulang mangabayo. Number 2. Dutch Warmblood. Isang premium na performance breed. Ang Dutch Warmblood ay isang malaki, kahanga-hangang kabayo na may magandang temperament. Dinisenyo ang breed na ito para sa jumping at dressage. Ang laki, lakad, at kilos ng lahing ito ay kadalasang nakakuha ng mga ribbon at parangal sa World Equestrian Games at Grand Prix competition.
Dahil dito, ang Dutch Warmblood ay isa sa pinakamahal na lahi ng kabayo na mabibili mo. Mula sa humigit kumulang 4,000 hanggang ilang milyong dolyar. Ang isang itim na kabayong pinangalanang Totilias ay naibenta sa humigit kumulang 11 milyong euros sa isang German trainer. Ang modernong Dutch Warmblood ay nagmula sa mga native Dutch breed na kilala bilang Gelderlander at Groningen. Nang maglaon, napabuti ang stamina at athleticism ng lahi sa pamamagitan ng pag-introduce ng thoroughbred blood. Sa ngayon, 3 kategorya ng Dutch Warmblood ang kinikilala, kabilang sa mga ito ay ang Athletic Sport Horse, Eleganteng Harness Horse, at ang orihinal na Gelderland Working Horse na mga uri. Dahil medyo bagong lahi ito, patuloy pa itong umuunlad. Number 1. Thoroughbred. Ang mga yearling ng thoroughbred na mula sa mga nangungunang bloodline ay maaaring maibenta ng maraming milyon. Sa katunayan, si Fusici Pegasus, ang 2000 Kentucky Derby winner, ay sinasabing ang pinakamahal na kabayo sa kasaysayan na naibenta ng 70 milyong dolyar. The most expensive yearling of his career. I suppose high expectations were from the outset. Ang 174 na supling ng nag-iisang thoroughbred na stud na si Northern Dancer, ay naibenta sa kabuohang 160 milyong dolyar, sa Kinland sale sa loob ng 22 taong panahon noong 1970s at 80s. Ginagawa nitong ang thoroughbreds ang pinakamahal na lahi ng kabayo sa mundo. Sino nga ba ang hindi magkakagusto sa bilis at eleganteng porma ng isang mahusay na sinanay na kabayong pangkarera? Iyan mismo ang idinesenyo para sa thoroughbreds. At walang ibang solong lahi ang maaaring ihambing ang mataas na presyo. Gayunpaman ay hindi kinakailangang mga predictor ng tagumpay sa track dahil ang ilang mga promising horse ay hindi kailanman nananalo sa isang karera. At iyan ang nangyari sa The Green Monkey, isang apo ni Northern Dancer at Secretariat na naibenta sa auction noong 2006 sa halagang 16 milyong dolyar. Ang pinakamataas na presyo na binayaran para sa isang 2 taong gulang. Nakakalungkot, ang kabayong ito ay hindi rin kailanman napatunayang mahusay sa stud sa kabila ng mahusay na mga bloodlines. At yun ang 10 pinakamahal na breed ng kabayo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod pa nating video na katulad nito. Maraming salamat and see you on my next video.